at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga masasamang espiritu. At pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkot ni pagkain, balutan, salapi sa iyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag nyo ang alikabok sa inyong mga paa, bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas sila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And happy and blessed Sunday po sa inyong lahat. Sa ating po mga bagong taga-subaybay ng ating banal na misa, welcome po dito sa parokya ng Our Lady of the Holy Rosary Parish. Dito po sa Barangay Santo Rosario, bayan po ng Santo Tomas sa lalawigan ng Pampanga. Welcome po kayong bumisita dito at manalangin. At welcome din po kayo. Natawagin ako kung ako din po ay available para kayo po ay ipagdasal ko. Alam ko po napakarami sa inyo ang humihingi ng panalangin at dasal at huwag po kayong mag-alala. Kasama po kayo sa aking dasal at panalangin. Yung po mga tinatype nyo, yung inyong mga kino-comment, binabasa ko po yan. Tahimik lang po akong nananalangin at nagdadasal. Huwag po kayong mag-alala. Alam din po ng Diyos ay inyong mga pangangailangan. Manatili kayong manalig at kumapit sa Kanya at kayo ay pagpapalain at ibe-bless niya ng sobra-sobra. Amen? Magandang itanong po ngayong linggo. How to succeed in a mission? Paano ba magtagumpay sa pinapagawa ng Diyos? My dear friends, we have to understand that all of us, as long as we are alive, we have a God-given mission. Bakit buhay ka? Kasi merong pinapagawa ang Diyos sa iyo. Pagpatay ka na, ibig sabihin, tapos na ang mission mo. Pero yan ang tanong, alam mo ba ang mission mo? Do you know what God wants you to do? Kasi pag alam mo ang mission mo, magiging masaya ka, magiging magaan ang iyong buhay, at magiging payapa ka. What causes the chaos and the heaviness of life is we are unclear of what we should do in our life. Tandaan niyo po, people who know their mission are people who are happy and fulfilled. Kaya nga po, mayroong mga nagpapakamatay Kasi sila yung mga tao na hindi na nila alam para saan pa sila nabubuhay. Pag may kahulugan ang iyong buhay, gaano pa kabigat iyan, kakayanin mo yan. Kaya mo pa rin magpatuloy at magiging masaya ka sa iyong paglalakbay sa buhay. All of us have a God-given mission. Para makita mo kung ano ang misyon o kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa iyo, kailangan tingnan mo kung nasaan ka ngayon. You have to look where you are now in your life. Your situation now in your life is your mission. And you have to live your life well. You have to work well. You have to do your best. Kung nasaan ka, yan ang mission mo sa buhay. Mission ang pagpapalaki ng iyong mga anak. Mission po ang mahalin mo ang iyong asawa. Kasama na diyan ang pagtitiis sa kanyang ugali. Kasama na diyan ang pagpapatawad mo sa pagkakasala niya sa iyo. Mission po ang sustentuhan mo ang iyong pamilya. Mababasa niyo po yan sa Biblia. Kung hindi mo tinutulungan ang iyong mga kadugo, ang iyong mga kamag-anak, walang kwenta ang iyong pananampalataya. Misyon na tulungan mo ang ibang tao na mapabuti ang kanilang buhay sa pamamagitan ng iyong trabaho. Misyon po ang pagpapahinga. Misyon ang pagpapalakas ng iyong katawan. Misyon din ang pagpapalaki ng iyong mga apo. Isa ding misyon ang pananalangin at pagdarasal para sa ibang tao. Kung nasaan ka, diyan ka tinatawag ng Diyos. Diba, napakaganda nga ng kasabihan, bloom where you are planted. Kung saan ka nilagay ng Diyos, diyan ka tumubo, diyan ka umunlad, diyan ka mamunga. But
If you do not know your mission, and if you are confused, then pray and ask the Lord. Every day as we wake up, an important question that we should ask the Lord, Lord, what do you want me to do for you? Huwag ka lang basta't magtatrabaho, huwag ka lang basta't maghahanap ng pera. Kailangan pagkabukas ng iyong mata, pagkagising mo, isang mahalagang tanong yan, Panginoon, anong gusto mong ipagawa sa akin? Dahil kapag ginagawa mo ang kagustuhan ng Diyos, ikaw ay pagpapalain pa niya. Baka meron kang ginagawa, hindi naman kagustuhan ng Diyos yan, makikita mo, ikaw ay mawawala at mauubos lang ang lakas mo. Amen? Now, if you are clear with your mission, what should you do to succeed in that God nagpakomisyon ng isang painting sa kanya? Ginawa naman po niya, nung pagkatapos po ng kanyang ginawa, pinakita doon sa kanyang customer, hindi daw po nagustuhan ng foreigner, hindi siya binayaran, hindi sila nagkasundo. Sobrang frustrated po nitong tao. Sa galit niya, gusto po niyang sunugin yung kanyang painting. Pinigilan lang po siya ng kanyang misis. Sabi po ng misis niya, maganda naman yung gawa mo. Sige, gawin mo yung gusto mong gawin. Kung gusto mo, sira-sirain mo, kumuha ka ng cutter, laslasin mo, sabi niya. Pero ayusin mo naman yung pagkasira mo sa kanya. So para ilabas po yung kanyang inis, yung kanyang galit, ito yung ginawa niya. Pinagsisira, pinaglalaslas yung kanyang ginawang painting. Pero tinago pagkatapos. Pagkatapos po ng ilang buwan, nagkaroon po ng art exhibit. Isa po siya sa mga inanyayahan nila na magpakita ng kanyang mga obra. Nakita niya yung kanyang pinagsisira at sabi niya wala naman mawawala kung ipapakita niya. Dinala po sa exhibit. At alam niyo po kung ano nangyari? Nung nakita daw ng mga tao itong painting na pinagsisira, pinaglalaslas niya, namangha po sila, nabilib sila. Dahil kahit na ito ay puno ng mga sira, napakaganda. Very unique, very one of a kind. At alam niyo po, yung painting niyang yun, merong bumili. Higit pa po doon sa kung magkano dapat ito na ibenta. At pagkatapos po nito, napakarami ng mga tao ang nagpagawa sa kanya ng painting na ganun na style. At magsimula po noon, ganun na ang lahat na ginagawa niyang painting, dyan po siya ngayon sumisikat. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Wala pong aksidente sa buhay. Puro magagandang plano ng Diyos. Amen? Mga kapatid, tandaan niyo din po, there are no mistakes in life, only beautiful surprises. Napakaganda po nun. Ulitin ko po. There are no mistakes in life, only beautiful surprises. Huwag natin huhusgahan ang ating mga karanasan na sasabihin natin, pangit, malas, masama, hindi maganda. Maaaring sa iyong paningin, yan ay disgrasya. Pero nakalakip, nakatago, nakabalo ang kabutihan, ang grasya mula sa Diyos. How does God answer our prayers? Many times God answers us with prayers that we did not pray for. Marami sa mga tinatanggap natin mga kapatid, hindi naman natin hiningi, hindi naman natin pinagdasal, hindi naman natin sinabi sa Diyos, pero tinanggap natin sa Kanya, pero tayo'y binasbasan niya, pero tayo'y pinagpala niya. Ang buhay na ito, sino po ba sa atin ang humingi nito? Wala, hindi po ba? Meron po ba sa inyo na hiningi na magkaroon ng tiglilimang daliri sa kanyang kamay? Could you imagine having only 3 fingers? Paano po kung dalawa lang ang iyong daliri, isa lang iyong daliri? Ang hirap po siguro magtrabaho. Pero hindi ba natin pinapasalamatan na tayo'y normal? Meron mga ibang tao na may kapansanan. Pero tayo, oo, pero tayo, malusog. Hindi man natin hiningi sa Diyos ang kalusugang ito. Meron tayong mga panalangin na sinasabi at totoo naman pinagkakaloob ng Diyos. Dahil ang ating Panginoon siya din ang nagsabi at nagturo, ask and you shall receive. Bawat dasalin natin ang Ama namin, isa sa mga sinasabi natin ay, bigyan mo kami ng kakanin araw-araw. At yan nga ang pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Sino ba sa atin ditong nagugutom? Wala. Kahit naman ang pulubi, nakakakain, hindi po ba? We have received what we have asked for. And yet many times we do not realize this. We have also received what we did not ask. And that is the kind of God that we worship. Yan ang klase ng Diyos na ating sinasamba. Yan ang klase ng Diyos na nagmamahal sa atin. Na kahit na hindi tayo humingi at magdasal, tayo ay pagpapalain niya. Kung gusto pa natin na makatanggap ng mas maraming pagpapala at grasya sa Kanya, kailangan kamukha ng mahal na ina si Maria. Palagi tayo sanang nakabukas, nakahandang, tumanggap sa kung ano man ibibigay na grasya at pagpapala ng Diyos. Why is Mary considered to be blessed among all? Hindi lang dahil siya'y pinili ng Diyos maging ina ng Mesiya ng tagapagligtas.
Pero ang ating mahal na ina, mapalad sa lahat dahil hindi siya namimili sa mga grasyang pinagkakaloob ng Diyos. Mapalad ang ating mahal na ina dahil nakabukas siya, tinatanggap niya. Hindi naman niya pinagdasal na maging ina ng Diyos. Narinig natin sa ating ebanghelyo na biglang dumating ang anghel. Sinabihan siya na siya'y hinirang maging ina ng Diyos. Hindi siya nagreklamo. Nagtanong siya, oo, pero pagkatapos ng sagot ng anghel, tinanggap niyang buong-buo, maluwag sa kanyang kalooban ang paanyaya ng Diyos. My dear friends, how open are we to accept God's graces in our life? We should have the attitude of openness, of readiness to embrace everything that comes from God. Because remember, everything that God gives is grace. Yan ang magandang pag-uugali na kailangan nating tanggapin ang lahat dahil ang lahat ay grasya sa Diyos. Everything is grace. May tatlong grasya tayong tinatanggap araw-araw sa Diyos. Ano po? Una, hustisya. Ano pong ibig sabihin ng hustisya? Tinatanggap mo kung ano yung karapat-dapat na mapapasayo. Nagtrabaho ka na maghapon, seswelduhan ka ng maghapon. Hindi ka nagtrabaho, hindi ka seswelduhin. Nagbisyo ka, ikaw ay masasaktan. That is justice. You get what you deserve. Amen? Meron din tayong natatanggap sa Diyos, awa, mercy. Ano ang awa? Yung parusa na dapat matatanggap mo ay hindi binigay sa iyo. Hindi ka nag-aral, pero nakapasa ka pa rin. Niloko mo ang iyong asawa, pinatawad ka niya. Hindi ka nakapagtrabaho dahil may sakit ka, pero sinweldohan ka. That is mercy. Yan ay awa. But the third kind of grace that we receive from God is love. Ano po ang pagmamahal? Yan yung hindi ka nakakatanggap ng anong karapat-dapat sa iyo. Ang tinatanggap mo, higit sa karapat-dapat na mapupunta sa iyo. Nagtrabaho ka na maghapon, higit sa sweldo na matatanggap mo, ay may dagdag pang bonus. Yun po ay pagmamahal. Mahal ka ng iyong boss. Ikaw ay nagtrabaho, ikaw ay nagkod, naglaba, naglinis sa bahay, hindi ka lang binigyan ng pera ng iyong asawa, kung hindi nilabas ka pa niya, pinakain ka niya, nag-date kayo, yan po ay pagmamahal. Kahit na nagkalap ang bata sa bahay, pagdating ng kanyang tatay, meron siyang pasalubong. Yung tatay siya pang mag-aayos dun sa kalat ng bata. Ano pong tawag niyo doon? Kung hindi pagmamahal. When we receive more than what we deserve, that is called love. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang mas gusto niyong tanggapin? Justice, mercy, or love? Anong pipiliin mo? Hustisya, awa, o pagmamahal? Alam ko po marami sa inyo isasagot, Father, gusto ko pagmamahal. Pero ano po ang mangyayari sa ating mundo kung puro na lang pagmamahal ang ating tatanggapin? Makikita niyo ang mga tao, mawawalan ng disiplina, mawawalan ng motibasyon na magtrabaho. Kung bibigyan natin lahat ng mga tao ng pera, tigi 1 milyon, sa tingin niyo po ba, meron pang pipiliin niya na maging siyang basurero? Wala po, di po ba? Siguradong tatambak, mangangalat ang ating basura. Kung tayo pong lahat mayaman, dahil po sa sobra-sobra pagmamahal ng Diyos, sino pa po ang gugustuhin niya maging tubero? Sino pa po ang gugustuhin niya magpagod bilang isang magsasaka? Paano po tayo kakain? Di po ba? Mga kapatid, kailangan din po natin ng hustisya. Kailangan din po natin ng awa. Hindi lang po puro pagmamahal. Marami tayong tinatanggap sa ating buhay, madalas hindi maganda, hindi natin pinili. Kamukha na lang ng mga kapitbahay na naninira sa atin. Kamukha na lang ng mga anak na kung saan matigas ang ulo. Kamukha na lang ng mga asawa na mabisyo. Kamukha na lang ng sakit o kamatayan ng ating inamahal. Yung mga bagay na yan, hindi natin pinili. There are things that we did not ask but receive, and many times what we receive have hurt us, gave us pain. Pero sa lahat ng ating tinatanggap, pinapaalala sa atin, kung yan ay galing sa Diyos, yan ay grasya. At pag yan ay grasya, kailangan nating purihin at pasalamatan ang Diyos. Tandaan niyo po ang aral. Walang aksidente sa buhay. Puro magagandang plano ng Diyos. Walang pagkakamali sa buhay. Puro magagandang sorpresa galing sa Panginoon.